gustong sumama, may gustong umatras. Ngayon, binalaan si Apostol Pablo, maging sa time ni Christ, huwag kang pumaroon kasi papatayin ka. Pero hindi nila ninintana yung kamatayan. Yan. Dahil kung hindi nangyari sa kanila yon, paano tayo sa time natin? Sabi ni Apostol Pablo, sa amin ang kamatayan, sa inyong buhay. Kami ay panoorin ng sanlibutan. Isipin niyo po, buhay ang tinaya ni Jesus Christ para sa atin. Buhay din ang tinaya ng mga apostol para sa Ebanghelyo. Kaya ang kahilingan ng kautusan, sabi ni Paul, kailangan lumakad ang tao ayon sa Espiritu, hindi sa laman. Sapagkat tinukoy kanina ang mga gawa ng laman, magpagsamba sa Diyos-Diyosan, mapagtungayaw, may mga taglay na supernatural, mga sorcerer. Yan ang lumalakad sa laman. But they are a Christians. Pero mahina. Hindi lang kayang gampanan. Yung iba, 5 years, 6 years, nanindigan. 7 years, nanindigan. 8 years, nanindigan. Pagdating ng maraming taon, balik sa dati. Ano yun? Kaya sabi ko, hindi ganito ang paglilingkod sa Diyos. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon ng understanding, under oath, hindi mo pwedeng biguin ang Diyos sa panawagan sa iyo. After how many years, bumalik ka sa dati? Sige nga. Ang sabi ng Hebrew, wala nang kapatawaran, hindi sa pagsisisi. Ngayon, pwede kang mabuhay sa daigdig, pwede kang magtrabaho. Pero alam ko, hindi ka na binigyan ng kagalakan ng Espiritu Santo. Yung mga taong yun. Minsan lang binigyan ng tao ng pagkakataon na binigay ng Diyos. Sapagkat nung namatay ang mga apostol, ang iniwan yung kanilang mga sulat. At ito yung sinundan sa ating panahon. At sa pagsunod natin sa tulong ng Diyos, ipinakita sa atin ang promise ng Diyos na kung ikaw malimutin, ang magtuturo, banal na Espiritu. Ituro, ipalaala ang lahat ng bagay ayon sa John chapter 14. Ngayon, ang daming nagsitapos, ang daming mga tagapagturo sa ating panahon. Bakit hindi na pinairal ang Sabat? Malaking problema po yan. Kaya nilinaw ni Apostol Pablo sa verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Wala nang Sabat. Sabi ni Apostol Pablo, hindi nga maaari. Hindi na kailangan ang first day of the week na ilagay ng Huwebes. Hindi nga maaari, magagalit si Propeta Daniel. Dahil ang tumupad doon sa isang linggo't kalahati ng isang linggo, si Jesus Christ. Hindi rin papayag si Apostol Marcos, hindi papayag si Apostol Pablo, sumulat sa Hebreo. Dahil ang gaganap niyan, yung bayan ng Diyos. O, siya din sumulat sa Romans chapter 8 verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat ang hindi napasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Okay, ayaw pasaklaw sa kautusan ng Panginoon na nagpahinga, nasa ilalim ng sumpa, yung taong yun. Why? Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, hindi nga maaari. Bakit pagdating sa panahon natin, pwede? Pagdating kay Apostol Pablo, hindi maaari. Grabe ang tao. Dating ng verse 8, at ang nangasal naman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Galatians chapter 5 verse 19 kanina.
Ilan yun? Ang nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Ibig sabihin, pag nagplano ka ukol sa laman, pag gumagawa ka ayon sa laman, pag gumawa ka ng paraan ayon sa laman, ibig sabihin ayon sa sarili mong karunungan, hindi nakalugod sa Diyos yan. Dahil sa sinabi ng Diyos, hindi maaari, sa sulat ni Apostol Pablo, kailangan gampanan yan. Ano bang gampanan? Paglilingkod sa Diyos, pagmimisyon sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon, pag-charity ng iba't ibang panig ng daigdig. Hindi naman pwedeng sumakay ka ng sasakyan na sabihin mo sa jeep, Brad, libre may kasi missionary kami. Ay mumurahin ka ng driver ng jeep. Dahil yung driver ng jeep nagbabayad ng gasolina. Ngayon, magkano ang gasolina? Ibig sabihin, may pamasahe ka, may pambayad ka, ang nag-provide niyan, Diyos. Bakit ka binigyan ng Diyos ng pagkakataon para magkaroon ka? Sapagkat sabi ng Corinthian, ayaw ng Diyos na pagkukulangin ka doon sa tungkulin na binigay sa iyo ng Diyos. Pero pag nagkulang ka, ibig sabihin, may pagkukulang kang hindi paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang paglakad ayon sa laman, malaking usapin po yan. Sapagkat may pinakamatindi pong suliranin na ang tao naglilingkod sa Diyos pero lumalakad ayon sa laman. Pastor, hindi naman ako panig sa babae at lalaki. Hindi kalasuan po lahat na tinutukoy sa Biblia. Maging ang kaisipan na magalitin ka, maasarin ka, mahina ang ano mo. Kailangan, ang payo natin dyan, iluhod niyo sa Panginoon. Dahil yan, nasa ilalim ng sumpa ang mga ganong karakter. Pero kung masaya ka nag-serve sa Panginoon, nag-enjoy ka serve sa Panginoon, ano mang nangyayari, ibig sabihin, bayan ka ng Diyos. Pag bayan ka ng Diyos, inaliw ka ng banal na Espiritu. Kaya dito sabi ni Apostol Pablo, kinukontra niya yung hindi gumaganap. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi nga maaari. Bakit? At ang nangasa naman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Ngayon, kung tinanggal na ang 7th day, wala nang Sabat, mali na ang first day of the week, lahat ng pag-worship na yan, hindi nakalugod sa Panginoon. Pastor, kahit magaling ang boses, magandang awitin, ay kahit pagulong-gulong ka pa ng 10 at 5 sa pulpito, sa kakaawit, hindi na nakalugod sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, pataan ang Diyos na makinig sa boses ng mga yun. Bakit? Hanggang kanta lang, maganda, pero ang implementation wala. Ba't ko nasabi yan? Ang dami kong kilala niyan. Hindi sa pagmamalaki. Kasi kung pinatay ang mga apostol dahil sa Ebanghelyo, nagsabi na sila ng katotohanan. Maging ang ating Panginoon sa Kristo. Ay, kung may nagsawata sa atin sa buong daigdig para maging matuwid tayo, ay salamat sa Diyos. Pagkat kung walang magsawata sa atin, paano tayo matuto? Ngayon, sa very extreme ang aral ng Panginoon sa Kristo, sabi niya kay Peter, o ikaw, alis din. Eh, sabi ni Peter, ba't ko alis sa Panginoon? Eh, ikaw ang nagsabi na may buhay na walang hanggan. Eh, sa ating panahon, saan ka makabasa ng aral sa Biblia na may panggobyerno ang Diyos? Lalabas ka sa panggobyerno ng Diyos. Anong gagawin mo sa labas? Ang hiwalay sa akin, walang magagawa. Ibig sabihin, ang panggobyerno ng Diyos, yan lang ang mag-rule para sa sagrado ng paglilingkod ng tao sa Diyos. Para yung laman, malipol, spiritually, at upang makalakad ang tao ayon sa Espiritu. Ngayon, bakit maraming mga nagsibalik sa sanlibutan at na tuon ang isip sa puot at galit at nagkaroon ng pasya na hindi pasyang mula sa Panginoon? Ibig sabihin, nasa ilalim ng sumpa. Makikita mo ang ending noon, bad ending. Binanggit kaya sa definition eh. Tayo, ayon sa scripture, ipinakita at mababasa natin dito kung sino ang lumalakad ayon sa laman at lumalakad ayon sa Espiritu.
binasa na natin, yung lumalakad ayon sa Espiritu, silang gaganap niyan. Yung lumalakad ayon sa laman, hindi sila kinalugdan ng Panginoon. Ipinaliwanag din po ng verse 9, datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Ibig sabihin, pag ang tao lumalakad ayon sa Espiritu, magampanan niya ito, like nung the Sabbath of Jesus Christ. Pero kung hindi siya lumakad ayon sa Espiritu, lumakad siya ayon sa laman, hindi niya magampanan ito. At the same time, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Ibig sabihin, nag-serve siya sa Diyos, kinikilala siya si Jesus Christ, pero hindi siya naglilingkod totoo sa Panginoon dahil lumalakad siya ayon sa laman. Isipin niya, nagpuri ka sa Panginoon, okay? Nalangin ka sa Panginoon. Nag-worship ka sa Panginoon. Kinikilala mo ang baptism, kinikilala mo ang salita ng Diyos, ang Biblia, salita ng Diyos. Pero dahil lumalakad siya ayon sa laman, siya ay walang espiritu mula ni Kristo. Ibig sabihin, hindi niya naintindihan from Genesis to Revelation. Ay, huwag mangyayari sa mga leader sa panahon ngayon na yung pagsawata ng Diyos. At ngayon, pahiya ng buong daigdig sa mga pangyayari sapagkat ang daming mga religious sa time natin ngayon, lumubo at lumubo ang problema ng ating bansa. Pero hindi pwedeng takpan ng kasinungalingan, ng kadiliman, ang liwanag. Sapagkat nagkaroon na po ng death and resurrection. Nung sinabi ng Diyos sa Genesis, let there be light, yung liwanag na yon, tuloy-tuloy yan hanggang sa time natin at mahayag yan hanggang sa mga taong lumalakad ayon sa Espiritu. Ang pinakamatindi, ang sabi ng Scripture, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Yan ang masakit po. Pag tinanong mo, are you a Christian? Opo. Tingnan ko nga yung bio dito mo, tingnan ko nga yung Christian nga. Pero kung walang Espiritu ni Kristo, lumalakad ayon sa laman, nagkaedad na ng 40, 50, 60, ay hindi sa Kanya yan. Pero ang claim niya sa kanyang sarili, siya ay Christian. Pag walang Espiritu ni Kristo, ibig sabihin lumalakad ayon sa laman. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom. Ano ba yung kaharian? Anong itsura ng kaharian? Ibig sabihin, ang hari, ang Diyos. At yung paghaharian niya, yung sumunod sa hari. Kailan ang sabat ng hari? Seventh day. Dahil ang hari Espiritu mahayag sa kanyang larawan. Itong larawan niya, nag-introduce sa Almighty God. At yung larawan niya, nagpakilala sa atin kung saan siya galing, saan galing ang pangalang binigay sa kanya. Nung ini-introduce ng kanyang larawan, dumating sa ating panahon. May Latin, Aramaic, may Greek. Hirap intindihin, pero dumating sa ating panahon, may English, may Tagalog na. Hindi ka na mahirapan. Kaya itong binanggit sa Scripture, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawang ay patay dahil sa kasalanan. Yan na. Itong bayan ng Diyos, wala nang kasalanan yun. Bayan ng Diyos yun eh. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Seek ye first the kingdom, nasumpungan na ay mga ordinances ng Diyos. Pagdating sa righteousness, katuwiran, hindi pwedeng isama yung mga magic system, mga sorcerer system, lumalakad ayon sa laman. Hindi katuwiran ng Diyos yan. Laging sinasabi, ay sa Diyos din naman yan, okay lang, hindi po pwede. It's not the righteousness of God. It's that against the will of God. Anong meron sa katuwiran ng Diyos? Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Pag nasa katuwiran, ang katawan ay patay. Saan mamatay? Dapat sa kasalanan. Anong kasalanan? Bakit nagkaroon siya ng kasalanan? Dahil kahinaan ng laman.
Pag siya'y lumakad ayon sa Espiritu, hindi siya madaig sa kahinaan ng laman, siya ay nasa katwiran ng Diyos. O anong kasunod nun? That the oldest things shall be added unto you. So, ang hirap ng tao makareceive ng oldest things shall be added kasi ang righteousness nasa laula. Lahat ng tao ngayon nakatingin sa oldest things, pero ang righteousness ayaw gawin. Sinang nahirapan? Ang Diyos, hindi. Tao. Pinag-uusapan ng righteousness, pinag-uusapan ng righteousness. Wala nang sabat ang mga churches, hindi na nagsabat ang mga tao. Hindi na nagpahinga ang mga tao. Bali, wala na sa mga tao yung Galatia chapter 5, verse 19. Pagsamba sa ribulto, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga sorcerer, ang daming binanggit na ayon sa laman. Galatia chapter 5, verse 19. Yun. So, paano sila ngayon makalakad ayon sa bunga ng Espiritu kung ang mga tao ngayon namimiha sa Diyos-Diyosan ayon sa laman? Sabi ng iba, hindi naman kami pumatay, hindi naman kami nagnakaw, wala kaming kasalanan, wrong. Ang tao hindi naligtas sa magitan ng mabuting gawa, kundi ang kaligtasan ay matamo lang sa Panginoong Jesucristo. Therefore, hiningi sa atin, and if Christ be in you, the body is dead. Saan dead? Sa laman. Because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Yan yun, seek ye first the kingdom, 6:33, righteousness. Next yan is the oldest things shall be added unto you. Hindi po pwede magkaroon ng added at pasundin ng tao ang Diyos. Kailangan ang tao ay susunod sa Diyos. Ang hirap gawin. Yes. Kapag lumalakad ang tao ayon sa laman. Ang dami nang nag-backslide dahil sa kahinaan ng laman. Ano ang idea ng Israel noon? Atras sila. Nakita nila si Goliath, di nila kayang digmain. Lingon si David sa kaliwat sa kanan. Sino ang lilipol dito? Lahat nanginginig sa takot. Also in our time, pag ikaw, pastor, may anak kang 5-6, di mo kayang digmain ang doktrina ng Goliath sa panahon natin ngayon. Because, redeeming the time because the days are evil. Evil time ngayon. Kukontrolin niya lahat, pati ang kanyang mga lingkod. Ngayon, kung lumalakad ka ayon sa laman, kawawa ang mga followers, mga membro. Sapagkat ngayon, maraming mga leader, kung sa Bisaya, nagyangungo sa mga membro. Parang pinipilit. Hindi na nasayahan sa tithes and offering. Ngayon, kung tayo, hindi tayo mulat sa ganong katotohanan, nasa atin po yun. Pero kung mulat ay sa katotohanan, manindigan tayo na tulungan tayo ng Diyos na lalakad tayo ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Kasi pag ayon sa laman po, ang righteousness sira. Sa ilalim ng sumpa po yan. Pero kapag lumalakad ayon sa Espiritu, smooth yan, and the oldest things shall be added unto us. Ngayon, kung gusto lang nating mabuhay sa ating sarili, pwede naman. Pero wala kang aasahang promise ng Diyos. Pero kung sa kalooban ng Diyos makapag-extend tayo ng mission sa iba't ibang panig ng daigdig, do it for the glory of God. Seek ye first the kingdom, righteousness, all these things. Tapon na natin yung mga hindi ayon sa katwiran ng Diyos. Mga ugali natin, mga bibig natin, mga pag-iisip at pakiramdam natin na parang itapon na po natin yan. Kasi sabi ko nga, para sa sarili ko, loobin ng Diyos na may mga churches na may ganitong aral. Yung iba, karanasan natin, di laptop,
the computer, nakipag-contact ng mga foreigner sa iba't ibang bansa para sa donation, para sa tulong, para sa charity. Ano yan, mabubuhay ka lang sa ganyan? Eh, hindi naman ganyan sa Diyos yung mga apostol, hindi ganun. Di ba? Handa silang mag-sacrifice, handa silang magtiis. At dito nga scripture, masagasaan natin yan, yung pagtitiis ng mga lingkod ng Diyos. Hindi nagmamadali. Yung iba nagmamadali. Meron pang iba akong nakausap, 5 years lang, dapat milyonaryo ka na. Ano yun? Hindi ganun, walang aral ng Diyos na ganun. Okay? 11. Ngunit kung ang spirito niyang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumitira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritong tumitira sa inyo. Ano yung katawang may kamatayan? Yung katawang may kahinaan sa laman. Pag tinirahan ng Diyos yon, yung espiritong bumuhay na maguli kay Kristo, pag tumira sa inyo, sa katawang may kamatayan, magbibigay buhay. Yan ang tinutukoy na scripture. Hindi mo magawa ang pagsunod sa kautusan kung walang espiritong tumitira sa isang tao. Pero kapag meron tumira sa inyo, magawa mo yun. Pastor, paano yan? Bigay lang ba yan? Hindi po. Atakan mo ng luha na talagang galing sa puso yung iyak. Hindi yung iyak-iyakan lang. Ayaw ng Diyos ang mayabang. Yung umaasta ka ng akala mo graduate ka na ng Bible School or doctorate of the Bible. Ayaw ng Diyos. Ang gusto niya, ang sabi ng scripture, kung ikaw magpakababa, itataas ka ng Diyos. Pag magpakababa ang isang tao, matuto ka. At kapag natuto ka, yung Espiritu ng Diyos, mananahan sa isang tao na may katawang may kamatayan. Sabihin, yung kahinaan ng kanyang katawan, papatayin yun. At gaganap siya ayon sa Espiritu, sapagkat yung Espiritong tumitira sa inyo, yun yung Espiritong bumuhay na maguli sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, yung Espiritu na yon, kung hindi nagbuhay sa Panginoon, paano tayo magkamit ng kaligtasan? Wala. Yung Espiritu, bumuhay na maguli sa katawan ni Jesus Christ to save and to redeem. Yung Espiritu na yon, kapag tumira sa isang katawang may kamatayan, yung lumalakad ayon sa laman, papalitan nyo ng Espiritu na ayon sa kalooban ng Diyos. Yung Espiritu na yon, yun ang mag-guide sa isang katawan para gampanan niya ang mga bagay na ukol sa Espiritu. Sa mga tuwid, kung wala ng Sabat, wala ng perfect first day of the week, mali-mali na ang sistema ng pagsunod sa mga gawain ng paglilingkod sa Diyos. Walang Espiritu ni Kristo yun. Walang Espiritu ng Diyos. Pastor, para matutunayan, malinaw. Wala ng Sabat, hindi na nagsasabat. Ang Sabat, hindi na maintindihan kung anong klaseng Sabat. Ang first day of the week, hindi na maintindihan kung anong araw ang first day of the week. Yan pong patunay, mga kapatid kay Kristo. Sabi ng verse 12, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. May utang tayo sa Espiritu. Ito ang hindi kayang bayaran ng ginto't pilak sa ibabaw ng daigdig. Yung utang na to. Kaya yung utang natin sa Pilipinas, halimbawa sa ibang bansa, 18 trillion, wala yon. Ang pinakamatinding utang, yung utang ng bawat tao sa Diyos. Lalo na ang generation ngayon na namiha sa Diyos-Diyosan, na hindi na tinuturon ayon sa Scripture. Maliit pa lang may utang na. Ang sabi ng Biblia, ang utang na ito, hindi sa laman. Ang sabi naman ng tao, ang utang ng bawat tao, ang pinanganak ngayon may utang ng ganun kalaki. Hanggang sa pagtanda niya, bawat isa may mga utang na babayaran. O kaya nakaposisyon na yung free scholarship, kailangan makapag-aral ang mga bata. Kasi po, pambayad yan sa utang.
kailangan makapagtrabaho para makapagbayad sa tax kasi po pambayad sa utang. Scholarship, yes, tulong ng gobyerno maganda 'yan, pero pambayad sa utang 'yan. Ano, mag-profession ka ngayon, mag-aaral ka para pambayad na sa utang. Practically, isipin mong mabuti. 'Pag nasa Diyos ka, 'pag nation subject ka, ito lang kondisyon. Pero ang hirap gawin 'yan, hindi gano'n kadali. Pero mas maganda yung may nag-guide sa atin like the Holy Spirit, magampanan mo siya ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu. Sapagkat dito, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. 'Pag ang tao pala nabuhay ayon sa laman na hindi magampanan ang tamang paglilingkod sa Diyos, yung utang niya at manatiling utang yon. Pero kung lumalakad siya ayon sa Espiritu, yung utang niya mababayaran ni Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ ang siyang nagbayad sa ating mga kasalanan. Pero kung ang tao lumalakad ayon sa laman, hindi tama ang paglilingkod sa Diyos habang buhay hanggat kamatayan, utang pa rin niya yun. Kaya ang eternal death, nakaabang yun. Nakakala ng tao, eternal life siya. Pero hindi. Utang niya yun. Siyang magbayad na instead si Jesus Christ. Ang utang natin, binayaran na ni Jesus Christ. Hindi ka na pwedeng magbayad. Kung ikaw ay lumalakad ayon sa Espiritu. Pero kung lumalakad ka ayon sa laman ang tao, ang utang hanggat sa kamatayan, hindi niya babayaran kasi siya po ang mismong magbayad noon. Pero maging utang pa rin dahil hindi pwedeng magbayad ang isang kasalanan sa kanyang kasalanan. Kundi ang magbayad sa isang taong nagkasala, iyong hindi nagkasala. Like our Lord Jesus Christ. At binanggit dito ng verse 13, sapagkat kung nangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga matay kayo datapwat. Ay mga matay kayo. Yun yung sinasabi kanina. Yung utang spiritual, kapag ang tao namatay, na lumalakad ayon sa laman, hanggang kamatayan yung utang, hindi niya mababayaran yun. Pero kung lumalakad sa ayon sa Espiritu, yung utang na yun, babayaran ni Jesus Christ. Sabi ni Paul, sapagkat kung ang mga buhay kayo ayon sa laman, ay mga matay kayo. Yun yung tinutukoy. Walang kabayaran yun. Mabayaran lang ni Kristo kung lumalakad siya ayon sa Espiritu. Datapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Bakit? Kasi binayaran ni Kristo yung kasalanan ng tao na siyang utang natin. Yung kondisyon yun lang laman at Espiritu. Yung utang ng tao bilang makasalanan, babayaran ni Kristo kung siya ay susunod sa kautusan ng Diyos at lumalakad siya ayon sa Espiritu. Yan. Pero kung yung tao namuhay ayon sa laman at namatay siya, mamatay siya doon. Walang magbayad sa kanya. Kaya yung course, yung sumpa at yung kabanalan, hindi pwedeng magsama yon. Pag naglingkod ka sa Diyos, maglingkod ka ng tama. Ayon sa Scripture, ayon sa Biblia. Sapagkat yung mga taong ito, there is no condemnation in Christ Jesus. Alisin sila sa sumpa. Like nung sinabi ng mga propeta, ang bukid ito yung sanlibutan. Ngayon, kung naghasik ka sa bukid ng mabuting binhi, tutubo yon. Sinang mag-harvest? Ibang tao, hindi, ikaw mag-harvest. Pag nag-harvest ka, sabi sa Biblia, ang dami mong tinapay. Ay paano ka mag-receive ng harvest? Hindi ka naman nagtanim. Ang tinatanim pa, laban sa isang reliyon, laban sa isang reliyon, laban sa isang reliyon, condemn sa isang, ibig sabihin, nagtanim ka ng binhi na masama, di ang bunga din nun, di masama. Sabi ng Biblia, anong hasik mo siyang ani?
Ngunit ang hinahasik natin sa tulong ng Diyos, binhing mabuti. Kailanman ang sino mang naghasik, mag-aani ng kasaganaan mula sa Diyos. Bakit? Sapagkat yung mga yun ay lalakad ayon sa Espiritu. At ang sabi dito, sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Yung pinanahalan ng Espiritu, yung bumuhay na maguli kay Kristo kapag nanaan sa isang katawang may kamatayan, magbibigay buhay. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukup na dahil dito ay sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi pala basta-basta yung sabihin na tayo, mga anak ng Diyos. Hindi po. Espiritu ang nagpatotoo niyan. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon, nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumalahati naman kasama niya. So, paano ma-prove kung nagmamadali? Kailangan danasin ang pagtitiis na habang nagtitiis, lumalakad ka ayon sa Espiritu, hindi sa laman. Sapagkat may promise ang Diyos, yung kaluwalhatian binigay ng Panginoon. Ngayon kung sabihin natin, ang laman, iiral, hindi ka nakapagtiis, baka magyabang ka, magmalaki ka, magmataas ka. Yan ang pinaka-nakakatakot. Kaya yung pagtitiis daw, ginawa ni Christ, ginawa ng mga apostol, gagawin natin na all time. Hindi tayo pwede mo madali. Nakakita ka lang ng inang na iba na yung espiritu. Ay, lumalakad ka ayon sa laman. Sisirain mo na yung mga taong nagmamahal sa'yo. Sisirain mo na yung mga taong gumagawa ng mabuti para sa kaluwalhati ng Panginoon. Nakita ka lang ng mayroon po yung mga kapatid. Kahit saan ngayon sa ating panahon, mag-research tayo. Dami mong mapupuna. Kaya lang, pag lumalakad ka ayon sa Espiritu, lalo kang lumalakas, tumitibay kang nasa isip mo, ipagpatuloy mo yun. Dahil ang mundong ito, sa mundong ito, ang tao, hanggang kailan lang. Walang tao na natili ng 100 and 200 years. So, samantalahin na natin sa panahon natin. Kung choir ka, magaling kang umawit, tiyakin mo yung inawit mo, pinamuhay mo. Hindi puro ka lang pagwapa sa Facebook. Kung preacher ka, tagapangaral ka, leader ka ng mga churches, patunayan mo na talagang may calling ka sa Panginoon. Hindi yung magiging pasaway ka pa sa kasi marami ngayon, pastor. Ba't yung pastor nasa politika? Ba't yung pastor may kalibin? May pastor may mga girlfriend 2, 3. Sige. Pwede mong itago 5 years, 10 years. Pero after how many years, lantad din yan. Walang pwedeng maitago. Kaya ako, admitted ako. In 28 years, I am in prison of sin. But because of this sacred service unto the Lord, hiningi ko sa Panginoon, tiyakin mo, Diyos, ang aking buhay na makapag-serve ng tamang paglilingkod sa iyo. Hindi under by the traditions of men. Kasi kung tutuusin, ilang luha ang dinanas natin na manikluhod sa Diyos. Hindi ito easy na understanding na ganun lang ang pagpapairal. Na parang yun lang, yun ang pizza, yun ang buwan, di po.
Naranasan namin lumakad ng tanghali sa tawid ng ilog, ang init ng ilog, walang tulog, puyat dahil sa tinatawag na pag-aaral sa gawain ng paglilingkod sa Diyos, sa salita ng Diyos. Pero hindi namin pinagsisihan lahat yun. All things work together for good, for the glory of God. Ngayon, tumakbo ng ilang taon, hindi na po pwedeng aatras at lilipat tayo. Ngayon, kung sino ang gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian na maging katimbang ko, ang pasalamatan ko, hindi kayo, Diyos. At hindi papayag ang Diyos na tayo walang kakainin, walang gagamitin sa ating mission. Gagawa ang Diyos ng paraan para sa ikaluwalhati niya dahil ang bayan ng Diyos, nakalaan yan para doon sa ang Sabat ginawa para sa tao. Nakalaan din yan para doon sa isang araw na papasukan ng bayan ng Diyos. Na itong bayan ng Diyos ay hindi lumalakad ayon sa laman, kundi lumalakad ayon sa Espiritu. At pag lumakad sila ayon sa Espiritu, ang katwiran ng Diyos ay nasa kanila. Sabi na Scripture, seek ye first the kingdom. Ano bang meron sa kingdom? Mga law and ordinances of God. Ay sabi na isang pastor, Pastor, ayaw namin ng law and ordinance. Bakit ayaw nyo? Ayaw namin eh. Pag sinabing yung first day of the week, under the law ba yan? Biblical ba? Pastor, yun ang sabi. Pero kinagis na natin to. Ibig sabihin, pag hindi biblical, under the law. Pag ang churches na hindi na po nagsabat ng 7th day, yung church na yun under the law. The same time, hindi naman nakadayon sa Espiritu, kundi ayon sa laman. Pag sinabing law and ordinance, pag sinabing ordinance, ang ordinance of God, nahayag sa pamamagitan ni Jesus Christ. Anong nahayag? Pitsa, oras, buwan, taon. Nahayag sa kanya yan. Pag sinabing law, pag hindi mo nasunod yung nahayag sa Panginoong Jesucristo, ang tawag sa kanila ay sumusuway sa batas. So pag sinabing law and ordinance, mga violator sa mga ordinansa ng Diyos. Kaya ayaw nila ng law and ordinance dahil huhusgahan sila ng Diyos doon sa violation ng ginagawa. Anong ginagawa ng mga yan? Nanatili, labas. Saka makikita niya naglilingkod sa Panginoon, nagpuri sa Panginoon, may bit-bit na sigarilyo. Ano yan? Pipikiin mo ang Diyos. O sige, baon-baon. Pag tayo niyan, laglag sigarilyo. Sabi ko sa inyo, hindi lihim kayo ng gano'n. Walang lihim, di malantag. O di yan ang ginawa ng Diyos, nilabas. Ako din ako maghahabol. Ba't ko habulin yan? Nilabas na ng Diyos yan eh. Kaya sabi ni Paul, magpatuloy kayo sa kasakdalan. Kaya dito sa scripture, pinakita po dito sa last verse, Romans chapter 8, no? Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang mga nilalang, yan na, in general na po, binanggit dito, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sino mang mga professor para i-defeat ang Christ government, sino mang mga 5 years course na natapos sa Bible School para i-defeat ang Christ government, hindi po pwede na ihiwalay sila doon sa sistema na pinairal ng Diyos sa mga taong yon, laban sa mga taong lumalakad ayon sa laban. Ngayon, nakakatuwa, pero nakakalungkot lang yung bang paninindigan na parang yabang lang. Yung pala, bandang huli, bibigay din. So, ito lang po ang isa sa mga ating binabasa sa last verse
yung hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat yung love means correction. Tuturo tayo, nagbabahagi tayo, unang kino-correct natin ang ating sarili na kung sino mang magtatanong ng mga verses, mga binabanggit natin, ibahagi natin ng libre, walang bayad. So, sa maikling oras ng ating pagbabahagi sa salita ng Diyos, isang pagbati na mula sa Panginoon, Pastors and Bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary, that we are under Jesus Christ government. Doon sa ating mga kaibigan na nagsabi na akong may-ari ng Jesus Christ government, hindi akong may-ari. Yung Jesus Christ government, yun po ang umbrella namin. Supposedly into the whole nations under Matthew chapter 16 verse 18 na ang atin lang pinaregistered yung pastors and bishop lang. Ang tungkulin nito is to ministry of reconciliation. Bansang Pilipinas lang ba? Hindi. Buong mundo. Ang license po is local, international. Bakit? Sapagkat hindi pwedeng iparehistro ang pangalan ng Diyos sa mundo. Bawal yon. Why? Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay sa buong daigdig. So, ang nakita nyo lang po sa FB, maging sa YouTube, yung Jesus Christ Government Church. Hindi po yan pinarehistro ng Exchange Commission sapagkat yun ang may-ari ng buong daigdig. Bawal yun. Ang pinarehistro lang, yung Pastors and Bishop Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary. Ngayon, sa mga gusto tumatangkilik, no? Sa mga lihim na nakikinig, nanonood ng video, pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy na ang binhi ng Diyos ay sumibol sa inyong puso at isip at magkaroon kayo ng kaunawaan tungkol sa pagsaliksik dahil marami ngayong nagbabasa, nag-aaral, ngunit hindi umabot sa ganito pong unawa. Loobin ng Panginoon, sa aming grupo, as Office of the Bishop, ay makatulong kami sa iba't ibang panig ng daigdig na sa kahabagan mula sa Panginoon na binigay sa amin at ibabahagi din namin sa inyo. Libre, walang bayan. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Happy Christ Sabbath and God bless to everyone.